So friends, so ngayon, to be continued tayo sa kwento ko. Nung 2008, lahat ng mga kamag-anakan ng asawa ko, bigla silang pumunta ng Negros, and taon-taon nila ginagawa yun. Kung hindi sila pupunta ng Iloilo, pupunta sila ng Batangas or ng Mindoro. So magbabakasyon sila doon, tapos para magkita-kita sila na gathering, and then magkukumustahan kung kumusta na silang lahat, and pumupunta rin sila sa Antipolo, yung pamilyang yon. At ang nakakapagtaka pa talaga, nung nasa Cebu kami, yung pamilya niya ayaw umalis doon sa kwarto kasi maliliit pa yung mga anak ko si Hiro, at si Hiro ata noon nasa ano pa lang siya, 7, tapos si Gabi hindi pa nag 1 year old nung time na yon. Tapos ayaw nila umalis sa isang kwarto kahit na empty na yung mga rooms doon sa kabila, and gusto nilang magsiksikan sa isang kwarto na kasama kami, kasama yung mga anak ko at ang asawa ko. And then kinumpran ko ang asawa ko, sabi ko sobra na to, kasi sabi ko meron naman bakante sa ibang kwarto, bakit dito tayo magsisiksikan sa isang kwarto, nakakailang para magbihis or magpalit ng damit, ganyan-ganyan. So ang naisip ko, sa CR na lang ako nagpalit ng damit, kasi paano ako magpapalit doon, nandoon sila lagi, tapos hindi naman din ako. Habang nagme-makeup ako, yung biyanan ko, habang nagme-makeup ako, ganyan, naglalagay akong foundation sa mukha, kinakausap niya ako, and very weird before, kasi ang biyanan ko before 2008 hindi niya ako pinapakialaman kapag nagme-makeup. Sasabihin niyan sa akin na Jasmine, magbihis ka na doon sa kwarto, ilak mo yung pintuan, wag ka magbihis na hindi nakasara yung mga bintana, isara mo rin yung mga bintana para hindi ka makita sa labas, ganun siya. And then si mama, ako lang talaga sa Caloocan ang natutulog sa kwarto talaga. Hindi siya nakikitulog sa akin, at sinasabi pa niya na Jasmine, itabi mo yung bata sa iyo, kasi pag umiyak yan, ayoko ng bata na laging pinapaiyak, kasi sa gabi yung aswang madidinig niya yan, lalo yan siya titingnan yung bata sa bintana, ganyan-ganyan. Tapos parang pagnanasaan ng masama yun raw, sabi niya. Parang meron siyang mga ano talaga yung biyanan ko. And then ang lola ko ganun din, alam niya kapag may mga aswang na naninilip nga sa gabi. Tapos ayun, ang ginawa ko, kami na lang nung bata, nandito yung crib, nandito yung bed, ang biyanan ko nasa labas siya natutulog. Sabi ko, matulog ka na dito sa sabi niya, ayoko, nakakailang, hindi niya ako kaya talagang tabihan sa bed. Sabi ko sa kanya, sabi niya, nak, hindi ko talaga kaya, nasaktan ka kasi parang nakita na kita dati. Ayan na naman, naiiyak na naman ako. Sabi niya sa akin, sabi niya, parang nakita na kita dito sa Maynila, kasi meron siyang kinuwento. Sabi niya, nung naglayas raw siya sa Pampanga, kasi nung teenager pa raw siya, bago siya nag-enroll ng Ateneo, galing pa siya ng military base ng Pampanga, and bago siya nakalabas ng military base, kasi nga na-set up sila sa Iloilo nga, sa Negros, na-set up, tapos dinala sila, nung estudyante pa siya, dinala siya Negros to Pampanga, ganyan-ganyan. Tapos hindi niya alam kung paano pumunta ng Maynila. Tapos ang ginawa niya, teenager pa siya nung kinukwento niya sa akin, kaya kung nagsisinungaling siya, hindi. Kaya minsan naano ako, yung nalulungkot ako, tapos ayoko ng kasama, ganyan-ganyan. Tapos ang ginawa niya, nasa military base raw sila nilagay sa may Pampanga, and parang ini-MK Ultra raw sila doon, and also ginagamitan sila ng mga parang kinukuryente, ganyan-ganyan. And
Dahil nga yung kanyang tatay na totoo talaga ay Chinese. Totoo yun, Chinese talaga sila. Kaso, yung Chinese na tatay nila nung time na yon, nandoon din, nakasama rin, na tinutortured nung time na yon. Ang tawag niya sa tatay niya ay Tatang. So, based sa ano niya, sa memory nung sinabi niya na nakita na raw niya ako sa isa sa mga kaanak-anakan niya sa Iloilo. Tapos, nag-isip din ako kasi nagkaroon kasi ako ng parang parang lahat nakakalimutan ko, araw-araw yan, lahat nakakalimutan ko, kahit sa probinsya, doon sa Ilog, sa Cotabato City, lagi ako tatanungin ng lola ko kung kailangan mo nang maalala lahat kasi mawawala kami, mamamatay kami, paano ka na, doon magiging homeless ka, hindi ka nakapag-aral, ganyan-ganyan. Araw-araw nila ako tinatanong talaga na kumusta na, naaalala mo pa kasi nga nagpapaalam na kami na mawawala dito sa mundong to, yung wala ka pang naalala kahit ano. And then parang pinuntahan kami nung time na tinatanong ako ng lola ko about sa meron ako naalala, may mga matanda na galing pa ng Negros, ng Iloilo rin, na pumunta pa sa bahay na parang nagpanggap lang sila na pinersing nila yung aking tenga. Kung taga saan sila, taga Siquijor sila. What a coincidence talaga, kasi itong matandang to na sinasabi niya na napunta na ng Negros at napunta na ng Zamboanga, pinuntahan din ako nito sa Cotabato City para i-piercing ang aking tenga talaga. Hindi ko alam, siguro dahil itong mga na to, baka meron silang katungkulan sa gobyerno itong matandang to, dalawang matanda na to, nagpanggap siguro sila na nagpo-piercing, and masama ang tingin ng mga kapitbahay nung time na yon na pina-piercing nila yung tenga ko. Gusto nila ako pasamahin, and parang maiyak-iyak sila. Sabi niya parang paano natin kakargahin pabalik na Maynila, parang yun yung sinasabi nila. Kaso yung lola ko naiintindihan din niya, and then yung kasi nga yung lola ko antingera rin, tapos yung dalawang yun antingera rin sila. Parang sabi na uubos na yung apo namin, na kumbaga magiging manggagamot sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. So kailangan yung mga next in the future na list na mga antingera. Tapos yun yung bumisita siya doon. Yun ang niya, kasi nung time na yung kinukuha lahat ng mga bata na merong mga third eye doon mismo sa Cotabato City, kung saan ako lumaki. Kinukuha araw-araw nila yan, dinadala yan ng police mobile yan. So ang nangyari noon, hindi na ako makalabas sa area kasi nakikita ko sila sumisigaw ng tulong. Kaso pag tinulungan naman, babalik tong mga gabunan na to na mga personnel na aswang na ang bilis nilang tumakbo. Kasi ako nga, hinabol nila ako, hiningal ako, and nung hinabol nila ako, nagkasakit ako, 1 taon din ako hindi nakatayo. Siguro ginulpi nila ako ng invisible nung time na hindi nila ako napasakay ng mobile na yon, dahil tinakbo ko talaga ng mabilis, and sumigaw sila na asan na yon, ganyan. So ayun, ang naisip ko dito, ito yung nangyayari sa first martial law na nangyayari ngayong year 2023 na to. Lahat na lang ng tao hinihingal. So ayun, binigyan kasi nga walang pambayad lola ko. Sabi ng lola ko, wala kaming pera. Kung nag-acting siya na walang pera, wala talaga. Sabi nung dalawa na yon na taga Siquijor, sabi niya kahit magkano na lang, kasi nga hindi naman siya taga rito, ganun. Tas parang nag-iilongga silang dalawa. And then sabi ng lola ko, naiintindihan ko yung usapan nyo, ganyan. Tas nagmadali na sila na hinabol ng mga aswang na kapitbahay namin. So ayun, so move on na muna tayo nung time na yun. Kung gusto kong sumama sa kanila, oo. Ang ginawa ng lola ko,
dinala niya ako sa isang lugar na probinsya na mga 2 years din bago ako nakaalis doon sa area. Ang problema naman doon sa area, pag tinakbo mo, mahirapan ka rin lumabas hanggang doon sa main city talaga. Ayoko i-shout out. Hingal na hingal ka talaga dahil yung lugar mukhang walang tao, pero pag nakahakbang ka palabas doon, ang daming taong nakasunod. Yun yung problema ngayon. So yun raw yung mga umatak sa gera raw na hindi nakalaban ang taga Maynila. Kung saan sila, nandun pa rin sila sa probinsya, kaya hindi rin ako tumagal. Hanggang 2 days lang ako kasi hindi ako welcome. Hindi sa hinihingal ako, hindi ako welcome, and also dahil nga kalagitnaan ng crisis, wala silang option kundi mag-invisible tip talaga. Wala silang ibang option kasi ino-hold din ng mga nandoon sa lugar na yun yung kanilang mga kinakabuhay or kabuhayan, kaya sila walang option. So ayun, dahil hindi kami nag-uusap ng asawa ko, ayoko maubusan din kasi nga kahit mga pamasahe lang ganyan or pag hinabol ako sa labas, alam nyo na yon. So ayun, doon nagsimula si mama talaga. So ang ginawa niya nung time na yun, kasi kinukwento niya yun sa Caloocan, yun yung may sakit na siya pag ganitong oras kinukwento niya, sabi ko, may kwento mo kasi nga kumakati naman yung paa ko, gusto ko na naman lumabas ng bahay. Sabi niya, hindi pwede lumabas, ganyan pag nakatapos kayo mag-aral, pwede na kayo lumabas dito sa lugar na to. So ayun, kaya pinupush ko talagang sarili ko na maka-enroll para maalis kung ano man yung curse na yun na kailangan namin bumalik sa pag-aaral at hindi kami pwede mag-away-away. So ang ginawa niya, kasi naano ko talaga ang ginawa niya, lumabas siya sa military base. Ang biyanan ko, hinabol siya ng mga mobile. Alam mo, nilakad niya yung mga palayan hanggang dito sa mga Nueva Ecija, tapos naglakad siya, ang putik niya, hindi siya makilala ng mga tao, tapos may mga nakasabay pa siya na nangunguha ng mga hayop sa mga asyenda dyan sa may Pampanga, na pagkamalan siya, na isa siya doon sa mga kumukuha ng mga hayop na yun, na mga homeless. Pero hindi siya homeless kasi gumapang talaga siya sa mga putikan para lang makababa dito sa Manila. Wala siyang pera, ni piso wala siyang pera. Kaya sinabi niya sa akin na kahit pamasahe lang ang ma-afford mo, kailangan mong tumakbo kung hahabulin ka nila ng Luzon, Visayas, Mindanao, and international. So ayun, gusto ko lang i-share kasi nasaktan ako Tapos ito pang malala kasi nung time na yon na kinukwento ni mama, sabi ko, ma, grabe, nakakalungkot yun. Tapos teenager pa siya noon, tapos bumalik siya ng Batangas. Wala pa siyang anak noon. Bumalik siya ng Batangas. Tapos nung bumalik siya ng Batangas na naman, nangatulong siya, tapos para maka-afford nga ng tuition, ganyan, ay may itsura yung biyanan ko. May itsura talaga siya, mistisa talaga siya, mix with Chinese, Latina, Vietnamese yung kanyang itsura, and hindi siya masyadong matangkad, but mga height niya is nasa 5'2", ganon. Pwede naman maging stewardess ang ganong height. Ganon, natural, walang enhancement. Tapos ang nangyari, ayaw siya bayaran nung na trabahuan niya, ayaw siyang bayaran. Hindi dahil gusto nung amo niya or yung napangatulungan niya, dahil meron raw mga taga-military na tumatawag na pabalikin siya sa military base. Ganon. Ayaw niya bumalik kasi nga may itsura siya. Hindi mo alam kung MK Ultra or guinea pig ang issue, kaya siya pinapabalik doon. And dahil kumbaga college na siya, dapat graduate na siya noon ng college nung time na yun. Nag-practitioner din sila sa mga
sa Negros. So, alam niya kung anong MK Ultra, alam niya mind control, alam niya ang guinea pig, alam niya ang cloning, kaya siya takbo nung time na yon. So, nag-nursing pa siya ng Ateneo and hindi na naituloy dahil nga sa tuition. Ayun, at saka nung time na nandoon siya sa school na yon, hinahabol din siya araw-araw. May mga umiikot doon mismo sa university na gusto siyang hatakin palabas sa university, and nangyari yan sa akin ng elementary, high school, and college. Ang ginagawa ko, lagi ako tinatanong ng lola ko kung bakit ako hinihingal. Sabi ko, hinahabol na naman nila ako, and ang bilis nilang tumakbo compare sa normal na tao. Kahit maglakad lang sila, mamaya nandiyan na sa tabi mo. So yun ang nakalaban ng mga international talaga na US at ng British, kaya sila umatras at bumalik na lang sila sa US at sa London, and kumbaga mag-peace talk na, and wala na talaga. Sila nang nanalo, sila nang invisible, sila nang mabilis, sila nang matapang. Kahit ako, atras na rin kasi nauubos ang pera, nauubos ang nagkakaroon ng bankruptcy, and also kinukorap naman nila through the media or through the website, o inahack naman nila yung mga pera ng mga tao. So useless, mamamatay ka na, nanakawang ka pa, hindi mo pa makita yung mga mahal mo sa buhay. So ayun nang nangyari na yon. Kung merong, kahit nung naglipat na dito sa Caloocan si mama, lagi pa rin nila sinusundan talaga, and nung time na nandoon din ako, sinusundan din. So parang sabi ni mama, nakaka-relate ka ba doon sa nangyayari sa akin? And sabi ko, ganyan din ako, lagi rin akong sinusundan talaga. So ayun, kung si mama ay taga Pilipinas, hindi. Siya ay sa China talaga, sa Hong Kong din sila nakatira bago nagkaroon ng bankruptcy through Aguinaldo presidential nung unang panahon. So ayun, nung nagkaroon kasi yan ng away yan ng first martial law talaga, ang daming mayayaman na nakidnap and then napunta sa mga squatter area. So ayun, kaya ako sensitive kasi nga meron akong 2 anak na mga teenager. Ayoko na baka pagising ko nandun na sila sa mga taong yun. Kaya si mama naman nagsabi na dinadala yan sa Batangas yan. Malay mo kung ano mga pinanggagawa doon. Nung pumunta ako, yung mga bata doon, mga kamukha na ng mga apo ko. Hindi ko alam anong pinanggagawa. So common sense na lang, hindi rin ako tanga. Sabi ko, baka nga kinopya na yun. Sabi ko, baka kinuha na ng dagta sa harap yung kaya napunta doon sa mga puki ng mga tao doon. O ganon tayo magpa-interview talaga. Dahil ganon ako magpa-interview. Kaya sinasabi ng mga kasama ko dati, nung nagburikat ako, ang bibig, mukha lang ako maamo mukha, pero yung bibig ko pang bastos talaga pag binastos ako. So ayun, kaya nung sinabi ko yung words na yun, papunta na akong Iloilo, hindi na naman ako mapakali. Gusto ko makausap mga kapatid ko, baka meron nga gumawa ng milagro talaga, nadamay na ang mga apo ko, ganyan-ganyan. Ay, ang dami pa ng mga bata sa Iloilo, sa Negros, ganyan-ganyan. Baka dinala rin ng Batangas yun. Nadamay-damay na. May mga itsura pa naman sila sa Iloilo. Aminin nyo, mga tuto. Mga langga, kung hindi kayo may mga itsura, wag talaga ako. Kaya nga nung nalaman ko, sabi ko, Ilonggo pala kayo, ma? Sabi ko, ayoko sa Ilonggo talaga. Magagalit na naman ang lola ko. So ayun. Aray ko, ano gagawin ko? There is no safe place to all targeted individual out there. Magtago tayong lahat dahil sa kwento pa lang ng biyanan ko about sa pinalakad siya ng Negros to Pampanga to Manila. Hindi ko kaya lakarin ng Pampanga hanggang Maynila. Sobrang sakit nun sa paa. So, ayun na. Gusto mo